Kindly open your King James Bible sa Book of Psalms. Particularly sa Psalm 56, verse 3. Psalm 56, verse 3. Andiyan na po ba kayo? Amen. Basahin ko na ho. What time I am afraid, I will trust in Thee. Ang Diyos po ang magpala sa Kanyang salita. Maaari na po kayong makaupo. Gusto ko lamang po sanang i-encourage ang bawat isa na itong Isaiah 41 verse 10 ay ating kabisaduhin, i-memorize, at sabay-sabay po natin yung babanggitin tuwing Sunday. Amen? Para sa tuwing magbibigay ng challenge yung moderator, isa to sa pinaka ipaparecite. Amen? Okay. Maganda po yan kasi at the same time na nare-review tayo. So, nandito po tayo sa unang Wednesday ng buwan ng Hunyo. At nagsimula na po nung Sunday yung patikim doon sa ating sub-theme na Fear Thou Not. At ang ating goal is matutuhang maging alive in faith. Lalo na sa mga sandali na dinadalaw po tayo ng mga bagay na nakakatakot. O yung sa English na salita ay fear. Ang goal po natin ay maging dead in fear. So ang ating pinaka-objective is harapin yung panawagan bilang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesus na tayo ay mamuhay doon sa tinatawag na trusting sa ating Diyos. Pag sinabing trusting, ing, continuous na pagtitiwala. Na ang pinaka-target ay hindi tayo ma-overwhelmed o ma-ruled ng ating mga kinakatakutan, ng ating mga problema, yung ating mga sitwasyon, o kahit anumang bagay na nakakatakot sa harapan natin. So pag sinabi nating alive in faith, ang pinaka gusto nating maabot dito is magkaroon tayo ng active na confidence sa ating banal na Diyos, sa Kanyang karakter, sa Kanyang mga pangako, at sa Kanyang kapangyarihan. At kapag sinabi naman ho natin na dead in fears, hindi naman po ibig sabihin gusto natin mamuhay sa mundo na fear-free. Hindi po ganon, ha? Kumbaga, pag sinabi ho natin dead in fears, it means yung fear natin, hindi na po tayo nakokontrol o namamanipula. Hindi na po tayo na hold back ng ating anxieties, worries, doubts, o kahit anumang dread na nagbibigay kilabot sa atin. Nakukuha nyo ho? So, ang gusto natin mawala po yung kapit o bigat ng kapangyarihan ng tinatawag na fear sa ating Christian life. In other words, ayaw na nating magpamanipula. Kasi tool ito ng kaaway. Ayaw na natin magpakontrol. Kasi ang kumpiyansa natin, gusto na nating matutuhan na regular na ilapag sa Panginoon lamang. Hindi na sa ating mga abilidad. So, ang pinaka gusto ko pong makita nyo is natural ang pakiramdam na matakot. Pero wag ho natin hayaan na yung ating takot ang siyang magpasya para sa atin. At kumuha ng ating kapayapaan. Amen. So, meaning, pag dead in fears, ang pinaka sinasabi natin is, you and I, we do not let our fears make choices for us. At hindi na rin po natin papayagan na nakawin nito yung kapayapaan natin. Amen? So, yun po ang pinaka
gusto ko pong makita natin. When we trust God's presence and help, fear loses its power to control your life and my life, our life. So yun po ang pinaka-eksaktong ibig sabihin at pinaka-ini-aim ng alive in faith, dead in fears. So simulan na po natin yung ating mensahe ngayong gabi. Siguro naman ho na handa ko kayo kahit papano. Ang pamagat ho ng mensahe natin ngayong gabi ay addressing fear, what to do when I am afraid. Ulitin ko po. Addressing fear, what to do when I am afraid. So makikita nyo po sinasabihan tayo ng diretsahan, pamagat pa lang ng mensahe. Kailangan nating i-address sa ating mga sarili sa harapan ng Panginoon yung reality na ang fear sa buhay ko at sa buhay mo ay talagang nag-i-exist. Amen. Nga lang, ang kailangan nating matutuhan is ano ang dapat gawin kapag nandun na tayo sa mga ganong sitwasyon. At wala na ho tayong ibang pagkukunan ng ating solusyon maliban sa salita ng Panginoon. So, ang buhay dito po sa lupa ay punong-puno ng uncertainty. Mga trouble, mga sickness, mga loss, at maging crisis. At ito pong mga same na mga bagay na to, naturally, ito po yung mga nagtitrigger sa atin ng stress, worry, anxiety, at lalong-lalo na yung tinatawag na takot o fear. Maraming tao dito sa lupa, maging sa mga tagasunod ng Panginoong Hesus, aminin man lahat hindi, ay overwhelmed sa mga ganitong isipin. Maging yung feelings nila ay talagang nalulunod sa ganitong pakiramdam. Kumbaga, hindi nila mahanap kung saan huhugot ng kapayapaan. Kaya nga ho, kung titignan ho natin sa Job chapter 14 verse 1, ang sabi ng salita ng Diyos is ganito. Man that is born of a woman is of few days. So ang isang tao daw na ipinanganak ng isang babae, ang buhay niya lang sa lupa ay saglit. At ang sabi dito, sa saglit na yon, sa few days na yon, and full of trouble. Maiksi lang daw, pero yung maiksi na yon ay punong-puno ng trouble, ng mga isipin, ng mga worry, ng mga tinatawag na anxiety o fear. Sumasang-ayon ba kayo doon? Ako po, sumasang-ayon ako doon. Kumbaga, ang salita ng Diyos dito ay napaka-realistic. So, ano ang gusto nating makita sa pinag-uusapan nating fear, worry, at yung tinatawag na anxiety? Ang nais nating matutuhan, mga minamahal, is yung worry, anxiety, fear, lahat po yan, hindi lang yan feelings. Yes, nararamdaman siya. Nandun siya sa kategorya ng ating emotions, pero wag ho nating mapagmalian na pakiramdam lang to. Hindi po. Ito pong worry, anxiety, fear na ito, kung titignan natin sa lente ng Biblia, ito po ay spiritual issue na kinakaharap ng marami. Kailangan po, pag nararamdaman na natin ito, kailangan natin i-address na nandito siya, nasa harapan ko. Kasi ang katotohanan, kaya ko nasabi na ito ay spiritual issue, kasi po ito ay konektado sa ating pag-i-struggle o struggle natin na makita directly kung sino ba talaga ang Diyos at ano ba talaga ang kayang gawin ng Diyos
bilang creator, bilang sustainer, bilang caretaker ng buhay natin. So, kapag tayo po ay nakakaramdam ng fear, make sure po natin na hindi to wala lang na feeling. Kumbaga, meron kang dapat kaharapin na issue na dapat masolusyonan as soon as possible. Kasi ang laban po sa tinatawag na worry, anxiety at fear, hindi po yan madalian. Kaya dapat hanggat maaga, ma-address. What is worry? What is anxiety? Pag sinabi hong worry, anxiety, biblically speaking, it means to be divided, to be distracted, or pulled apart in your mind and in your heart. Kumbaga, kapag ang isang tao ay aktibo sa pagwo-worry, present sa kanyang isip at puso yung anxiety, para siyang merong mga lubid sa kanyang katawan. Sa kanyang kanang braso, kaliwang braso, kanang paa, kaliwang paa, maging sa ulo, maging sa katawan, tapos sabay-sabay yung hinihila sa iba't ibang direksyon. It happens when your thoughts are split. Split saan? Split between what you see. Kung ano yung nakikita mong sitwasyon, crisis, o problem. Ano yung ka-split niya? God's promises. Kumbaga, you are torn apart. It's being divided, broken into pieces, experiencing severe emotional and spiritual distress. In other words, yung worry o anxiety is may kakategorize natin sa ganitong kaparaanan. Masyado kang nakafocus doon sa threat kesa doon sa protector. Kaya ngayon, hindi mo mapanghawakan ng madiin yung mga pangako ng Diyos. Nagdadalawang isip ka, lito ka. Kaya nga resulta, makikita natin yung verse sa James chapter 1, verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Kapag ang isang taong nagwo-worry, anxious, may fear, makikita mo yan. Ang pinagsasabi niya, yung mga bagay tungkol sa mundo. Mula doon sa gusto niya, mga kinakatakutan niya, at mga nakikita niya sa buhay ng iba, iba't ibang issue, lahat yun hinahatak siya sa isang moment. Kaya pag nagsasalita ka ng mga Bible verses, wala sa kanya yun. O yung madalas, oo siya doon, tapos mamaya-maya o ilang araw, babalik din siya doon. Unstable. At kapag ang isang Kristiyano ay unstable, hindi ito magagamit ng Panginoon ng mahusay. Amen? So, simulan natin to. Number 1, the root cause of worry or anxiety. Ang tanong is, why do we worry? Bakit ba tayo nag-anxiety? Sa Isaiah chapter 40, verse 21 hanggang 23, makikita po natin ang unang sagot. Yung pinakaugat. Basahin ho natin. Have ye not known? Have ye not heard? Had it not been told you from the beginning? Have ye not understand from the foundations of the earth? Verse 22. Is he that sitteth upon the circles of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in? 23. That bringeth the princes to nothing, he maketh the judges of the earth as vanity. Anong ibig sabihin ng talatang yan? First and foremost, ang nagsasalita ko sa talatang ito ay walang iba kundi ang Almighty God.
Kumbaga, habang kausap niya si Isaiah, nagtatanong siya, hindi niyo ba narinig kung sino ako? Wala bang nag-preach sa inyo kung sino ako at kung ano yung kaya kong gawin? Hindi kayo nasabihan ng mga ninuno nyo kung paano ko sinimulan ang lahat sa pundasyon ng mundong ito? Baga sinasabi niya, ako ang Almighty God. So bakit tayo nagwo-worry? Bakit tayo nagiging anxious? It's because we forget who the Lord is. Yun talaga yun, mga minamahal. Kasi ang tendency natin kapag meron tayong tinatawag na mga sitwasyon, problems, crisis, trouble, when all of this comes, we quickly forget God's power. Maging yung kanyang pag-ibig, yung kanyang faithfulness, at higit sa lahat, yung sinasabi niya sa talatang ito, na siya yung all-powerful God. Kaya ano nangyari? Kung kani-kanino tayo agad tumatakbo. Right. Una, tumatakbo tayo sa mga idea natin. Nagpaplano tayo kaagad. And then, susunod natin, yung mga gagawin natin. Kung sino yung mga taong involved na makakatulong dun sa aksyon na gagawin natin. So ano nangyayari? Kapag hindi umubra, mas lalong tumitindi yung pag-worry, mas lalong lumalakas yung pagiging anxious. Nahihirapan na tayo doon sa ating mga fear. Lalo tayo nararatil. Kaya nga ako, ang gusto ko iparating sa atin, meron bang mahirap para sa Diyos natin? At sobra-sobra yung pagkatakot mo, pagka-anxious mo, na baka dumating yung sitwasyon sa buhay mo na talagang mapag-iwanan ka na, sila nag-aangatan na, ikaw nandyan ka pa rin. Most of the time, tayo din ang gumagawa ng ikakatrobol ng isip natin eh. Minsan wala naman talagang crisis eh. Pero tayo ang gumagawa ng mga bagay na ito. So, nire-remind niya po sa talatang ito, sino bang gumawa ng buong mundo? At tinatanong niya tayo, tingin mo ba kung na-handle ko yung paglikha sa mundo? Hindi ko kayang i-handle yung i-address mong fear. Kaso ang problema sa atin, pag nandyan na yung nakakatakot na isipin, yun talagang tendency nating mga tao, makalimot. Kaya ngayong gabi, pinapaalala sa atin. Na fear thou not. Huwag ka matakot. Kasi sabi sa Jeremiah chapter 32 verse 27, Behold, I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me? Tatanong ang Panginoon. Ako ang Panginoon ng lahat na nilikha dito sa lupa. Meron bang mahirap sa akin? Pwede mo sabihin, Lord, hirap na ako sa sitwasyon na to. Hindi na ako makahinga, kaka-worry ko. Sobrang anxiety na ako dito, ilang araw na ako nagpa-panic attack dahil dito. Kumbaga sinasabi mo sa kanya, bigat na bigat ka, hirap na hirap ka, dead end na talaga. Ngayon, ang tanong niya sa'yo, pabalik, is there anything too hard for me? Tingin mo yung nahihirapan ka, mahirap sa akin yan. Ang mahirap kasi sa atin, yung paghihirap natin, sinosolo natin. Meron naman tayong Diyos na pwedeng tumulong sa atin. Na ating creator, sustainer, at caretaker ng Christian life natin. So, anong gamot sa nakakalimot? Paalala. So, pinapaalalahanan po tayo, no? Kasi, madalas pag ganito, ang pinakauna nating ginagawa, makalimutan. Yung mga preaching, yung mga past faithfulness niya. Kaya walang magaling sa atin. Ang tanging magaling, Panginoon lang. At isa sa mga kagalingan na binibigay niya sa atin ngayon is to remind us. Okay? So, ano makikita natin truth dito? Worry grows when we make the problem bigger than God. Inuulit ko po. Worry grows when we make the problem bigger than God. Pero alam natin, mga minamahal, na walang malaking problema ang mas magiging malaki pa sa ating Diyos. Sa'yo, malaking problema yan.
Sa Kanya, hindi problema yan. Ang tanong lang, saan mo inilalagak ang problema mo? Sa pugad ng takot o sa luklukan ng biyaya at awa ng Diyos? Ano pa? Bakit tayo nagwo-worry? Bakit tayo nag-a-anxiety? Bakit tayo natatakot? Maliban sa mabilis tayong makalimot, letter B, it's because we try to control what we cannot control. Yan, tendency rin natin yan. Kapag nakita natin yung isang sitwasyon, hindi panig o pumapabor sa atin, ayan na naman tayo. Gagawa na naman tayo ng mga plano para ma-set up ang mga bagay para maging win-win situation sa atin. Pero hindi po ganun palagi ang Christian life. Tignan niyo po sa Matthew, chapter 6, verse 27. Ang sabi ng Lord Jesus Christ, "For which of you taking thought can add 1 cubit unto his stature?" So anong sinasabi ng Panginoon dito, mga minamahal? Kahit mag-alala ka ng mag-alala, kahit buong magdamag mong isipin, sa ilang linggong nagwo-worry ka at nag-a-anxiety ka, walang saysayan. Kasi kung paanong yung pag-aalala mo, hindi madadagdagan yung buhay mo. Kahit isang araw lang, hindi rin naman masusolusyonan. Yun ang sinasabi niya diyan. Worry comes when we try to be God. Kasi kapag kinokontrol mo ang mga bagay sa buhay mo, lalo na yung mga hindi pumanig sa'yo, hindi pabor sa'yo, tapos igigit mo pa rin yung gusto mo, yun nga ang pinahintulutan ng Diyos, nagiging ano ka nun? Nagiging Diyos ka rin. Kasi ang gusto mo, i-secure yung future, protektahan, yung sarili mo, yung mga taong mahal mo, i-manage mo, gusto mong i-manage yung magiging outcomes eh. May kakayahan lang po na i-secure ang future, protektahan tayo at yung mga mahal natin sa buhay, at i-manage lahat ng mga bagay sa Christian life na to, yung mga outcomes, walang iba kundi ang Diyos. Ito ang danger na nakita ko kahit sa mga magulang. Di ba merong mga magulang, ayoko kasing maranasan nila yung hirap na naranasan ko. Pero alam niyo po kung ano nakakatakot doon? Masyado mong sinisecure ang mga bagay para sa kanila. To the point na nai-spoil na sila, akala natin pagprotekta pa rin. Alam niyo, hindi ko minamasama yung pagmamahal. Pero, do not play God. Hindi ka Diyos. Kahit gaano mo planuhin, i-secure yung future nila, kahit gaano mo i-protect sila at yung mga magiging anak nila, hindi po ganun tumatakbo ang mundong ito. Hindi mo mamamanage lahat. Madalas din natin nakikita na ano yun paglapastangan sa pagiging Diyos ng Diyos. Na siyang totoong may control ng lahat. Kumbaga, ano na yan property na ng Diyos yan Di ba, ang may alam lang ng future, Lord? Ang may kakayahan lang naman talagang protekta, Lord. Siya lang naman talaga ang nagpapatakbo ng mundong ito. Siya lang ang may kakayang mag-manage ng lahat ng outcome sa lupang ito. Siya nag-a-approve at nagdi-disapprove. Ngayon, kung ipipilit mo yung gusto mo, yung if I don't fix it, it won't be okay, tumatapa ka sa isang property na hindi ka dapat nandun. Dapat mo lumabas ka dyan. Ano yan? That is pride. That is distrust sa Panginoon. Kaya sa tuwing magwo-worry po tayo, at magiging anxious tayo to the point na magiging extreme tayo na kailangan mangyari to, kailangan makausap ko tong taong to, kailangan masecure ko lahat, kailangan maplansya ko lahat. Mga kapatid, kahit 1 cubit pa, hindi madadagdag dyan sa stature mo at niyang mga pinoprotektahan mo at mga mahal mo sa buhay. Ang Lord Jesus Christ dito nagsasabi sa atin, walang kabulukan yung mga ganyang plano at pagkilos. Walang kabulukan yung mga pagwo-worry na yan.
yung mga pag-anxiety na yan. Kasi ang worry, anxiety, kung titignan nyo po, it changes nothing. Sasabihin nila, subukan mo lang na subukan hanggang makuha mo. Hindi po yun ganun. Ang dami na akong sumubok pero hindi pinatulutan ng Lord. Wala po talagang nangyari. At tayo mga Kristiyano, dapat natin matutunan na igalang kung ano yung pinahintulutan ng Lord sa atin. Mahirap siya, di siya madali, tanggapin, pero yun po talaga yun eh. Anong gagawin ko? Alam naman mag-preach ako sa inyo ng false hope. Di ba totoo naman sinabi ng Lord? Yung fact na sinabi niya, we cannot add even one moment to our life. May worry man, may anxiety man, o wala, hindi natin kaya yun. Ngayon, kung maggaganon ka pa, lalong makita mo na walang kabuluhan yun. He is telling us, yung ganyang habit, yung mga sinabi ko pong mga practice sa everyday life natin, ano yan? Waste of time. So itigil na po natin yung pagsasayang ng oras. Walk by faith, not by sight. Amen? Ano pa? Maliban ko doon sa kaya tayo nagwo-worry na anxiety is because we forget who the Lord is, because we try to control what we cannot control. Ano pa? Letter C. It's because we value the wrong things. Totoo po yan. We value the wrong things. Nagwo-worry tayo, nag-a-anxiety tayo, most tungkol ba saan? Tungkol ba sa Lord? Hindi, di ba? Most of the time, kaya tayo nagwo-worry, nag-a-anxiety, nagpa-panic attack. Alam nyo kung bakit? Kasi wala tayong pera. Kasi meron tayong nararamdaman sa kalusugan natin. Kasi merong napipintong mansa sa reputasyon natin. Kumbaga nakataya yung safety natin. Diyan nagsisimula yung mga tinatawag na stress natin. Diyan tayo nagpa-panic attack. In other words, nag-worry tayo, nag-anxiety tayo ng sobra-sobra sa mga bagay na what? Temporal. Isipin niyo yan, never kayong nag-worry sa bagay na eternal. Lalo na sa mga pangako ng Diyos. Mula doon sa mga kinikilala nyo, hanggang doon sa mga pangako na hindi nyo pa nararanasan, never tayong nag-worry about it at naging anxious about it. Hindi nyo ba naisip yon? So, ibig sabihin, meron tayong mga bagay na masyado nating sinesentro yung buhay natin, pero hindi naman yun talaga ang pinakamahalaga. Kapag ang mga bagay na nabanggit ko po, kagaya ng pera, kalusugan, reputasyon, safety, mas naging important na kaysa sa Lord, sa kingdom niya, automatic po, may magwo-worry. Automatic yan. May nararatel. May nag-a-anxiety kahit di nagsasalita. May makikita ka na lang dyan, nagpa-panic attack, nahihirapang huminga, o kaya nahihilo. Tapos mayroong mga tingling sensation sa katawan, ang lamig ng kamay at paa. Matik yan, mga minamahal. Merong isusugod sa ospital kasi nag-breakdown. Opo. Kaya nga totoo ang sinabi ng Lord Jesus Christ sa Matthew 6:21. For where your treasure is, there will your heart be also. Alam niyo po kung ang Panginoon, ang treasure natin, hindi salapi, hindi kagalit. Alam niyo ba yung init ng ulo kapag walang pera, pag walang biyahe, walang boundary, basta walang income na pumapasok, bakit umiinit ang ulo? Alam niyo kung bakit? Kasi yun ay bunga ng takot at pag-a-anxious. Na nagpapanik attack ka na wala na kayong kakainin bukas, wala na kayong budget, blah, 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 blah. So ano nangyayari? Nagagalit ka. Yun na nangyayari, nagagalit ka. Ay, kasi nakalimutan ko sino ang Diyos eh. At sinisikap mo na kontrolin yung sitwasyon sa kamay mo. Anong resulta? Ito ang resulta, mga minamahal. Kapag binavalue natin yung mga bagay na hindi naman talaga ganun, ka-value. May value sila, pero hindi sila ang sentro ng Christian life mo at ng buhay mo. Kaya nga ingat tayo sa ginagawa nating treasure natin. Kasi ang puso natin susunod. Tingnan mo, kapag
walang pera, yung puso mo sumusunod. Di ba? Bilis din ng tibok. Na-high blood ka eh. Totoo yun. Tataas BP mo, may pwedeng di magandang mangyari sa'yo. Pero kung ikaw ay walking by faith, magpe-pray ka, tahimik ka lang, magpe-pray ka lang, waiting ka lang, gawin mo lang yung dapat mong gawin, and then the Lord will answer. Habang patuloy mong ina-address sa Kanya, kung walang sagot, tuloy lang yung pag-a-address. Address lang na address. Natututo ka. Nakukuha niyo ho? Kaya ingat tayo sa mga iniingat-ingatan natin mga tayanging yaman natin sa puso natin. Baka ho sa dulo, imbis na magagandang bagay ang dala niyan is takot. Tandaan niyo po, ang takot nakaka-paralyze ha. Hihinto ka. So, hindi ka magiging productive sa field kung nasaan ka at hindi ka rin magiging productive na servant ng Lord. Ano pa? Maliban doon kaya tayo nagwo-worry, kaya tayo nag-anxiety kasi we forget the Lord, who the Lord is. We try to control what we cannot control. Maliban pa doon sa we value the wrong things. Letter D. It's because we do not believe God wholeheartedly. Kaya ho tayo nakakaramdam ng mga takot o regular na takot sa Christian life na ito. Kasi kung hindi naman tayo sampalataya sa Diyos natin ng buo. Pag nandun na tayo sa mahirap na sitwasyon, nagkaroon ng crisis, para bagang ang Lord, wala nang pakialam sa atin. Para bagang God doesn't care. Nag-iwan na siya sa ere, kaya maririnig natin, hindi naman siya sumasagot. I, for one, naranasan ko po yan. And I believe, hindi lang akong pastor ang nakakaranas niyan. Maraming mga Kristiyano. Lalo na kapag nandun tayo sa sitwasyon na talagang parang bagang silent moment ang Diyos sa atin. Yan ang tendency natin. Tendency po talaga natin yan ha. Kaya pag may nagsabi din sa atin dito, ay hindi ako ganyan. Ay pambira, Superman ka. Hindi yan ang napanood ko sa Hardin ng Gethsemane. Mas magaling ka kay Jesus. Yung Jesus dun sa Bible, pinagpawisan ng dugo sa sobrang agony. Ano kayang pinagmula nun? Fear. Kasi naman, di ba, kung all-knowing God ka, na napakatagal na itong salvation plan na to, tapos eto na, this is the moment na ipapako ka. Nakita mo na yung sa langit eh. Ngayon na yung realization, yung reality. So mararanasan mo na lahat yun. So hindi po madali ipako. Kaya nga siya nanginginig eh. Kaya nga sabi niya, kung pwede lang, palagpasin tong saro na to eh. Pero, nevertheless, not mine will, di ba? Kaya kung meron magsasabi nito, ay pastor, hindi ako ganyan sa Lord eh. Talagang wholehearted ako, always. Wala po akong ups and downs sa spiritual ko. I never fear. I don't believe you. Sinungaling ka. Hindi yan totoo. Kung yung Jesus Christ nga naapektuhan eh. Kaya nga hindi natin pwede sabihin sa Lord na hindi mo naintindihan yung worries ko, yung anxieties ko, yung fears ko. Hindi pwede yun. Kasi talagang sa lahat ng point. Diba? Maliban lang sa pagkakasala ng tao. Pero kung usapang fear sa lahat ng point, wala pa naman ako nakikita sa atin na sa sobrang worry at anxious sa madaling araw, pinawisan ng dugo. Wala pa naman, di ba? Pinapawisan ng butil-butil at malamig. Yun, meron. Pero yung katulad sa Lord, wala. Alam nyo ko, kung magre-reality lang tayo, reality check. Ako experience ko lang to. Siguro baka na-experience yung iba. Ang worry, anxiety, yan po ay bumuboses sa likod ng mga isipan natin. Na ang linyahan ay ganito. God might not help you. He doesn't care enough for you. Iniwan ka ng Diyos mo. Hindi mo nga maramdaman yung presensya niya. Kahit saang anggulo. Ganun po yan. Kaya mararamdaman mo talaga madadown ka. Ito, usapang kahit may kasama ka pang ibang mga tao, hindi to nangyari dahil mag-isa ka lang ha. Kumbaga, ang worry talaga at ang anxiety talagang ipaparamdam sa'yo na mag-isa ka at pinabayaan ka. But the Holy Scripture says opposite. Kaya mahirap kalaban itong
anxiety kapag nakatikom ang Bible. Naranasan ko po yan. Kasi maghahanap ka ng solusyon sa'yo eh. Pero wala kang matatagpuan sa'yo, kundi mga daluyong ng boses na mga nakakatakot. Kumbaga itong mga boses na to, ihahampas ka sa lahat ng direksyon. Kaya hindi ka makakaahon eh. Di ba ganun yung malakas na waves, ihilahin ka pa ilalim. Tapos pag umahon ka, ihahampas ka lang. Ganun po ang pakiramdam ng bagay nito. Mentally speaking at spiritually speaking. But the Holy Scripture says the opposite. Ano sabi ng Bible? He knows everything. He knows every details. And He loves us more than we know. Yun ang totoo. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So when we look only at the situation, matik, we worry. But when we look to the Creator, we trust. Inuulit ko po. When we look only at the situation, we worry. But when we look to the Creator, we trust. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen, temporal. But the things which are not seen are eternal. Kaya wag po tayong tumingin sa sitwasyon natin. Kahit ang feeling pa nung kinakalagyan natin problema, crisis, o trouble ay para bagang pang forever na, wala nang katapusan. Lalo na kapag binabagtas mo yung araw at gabi, nung bagay na yon, para bagang wala nang tuldok, parang walang hanggan. Pero ang totoo, kung dito yan nangyayari sa mundo, anong sabi ng Bible? It's temporal. Pero yung Diyos mo na magbibigay ng saklolo, tulong, at solusyon sa'yo, at grasya niya, eternal. So doon po tayo dapat naka-focus. Yun po dapat yung pinanghahawakan natin. Number 2, the risks of worry or anxiety. Ano yung mga panganib na pwedeng idulot ng pag-worry at pagiging anxious natin? Letter A, it puts our peace and joy at rest. Nalalagay sa hindi magandang sitwasyon o sa isang rest yung ating peace and joy. Worry or anxiety brings torment. Ang dulot po niyan ay stress and sadness. Which means, ninanakaw po nito yung abundant life na pinangako ni Jesus Christ sa atin na ma-experience natin. 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath what? Torment. He that feareth is not made perfect in love. So ano sinasabi dito? Kaya ang isang Kristiyano daw ay natatakot kasi baka hindi pa tayo ganun ka-mature doon sa love. Sino ba yung love? Ang Panginoong Yesus. Sana bumalik tayo doon sa mga katotohanan kung gaano ka-perfect yung love ni perfect love. Kapag umaalis daw tayo doon, anong resulta? Matotorment yung ating mga espiritu at kaluluwa. Aalisin niyan yung ating tinatawag na peace and joy. Kaya yung mga tinatawag na nagba-backslide, hindi sila magiging masaya. Wala pong lumayo sa Panginoon na nasa loob pa rin ng perfect love. At paano mo ikakast yung fear mo? Ibig sabihin ng casting kasi itapon. Kanino? Kanino pa? Kay Jesus Christ. At mangyayari lang yun pag na-realize mo yung tinatawag na pag-ibig niya na wagas sa'yo. Bilang tagapagligtas at bilang tagapag-ingat mo. Pero kung backslider ka, ang hirap nun. Hindi ka makakalapit sa Kanya. So ano mangyayari? So gugupuin ka ng iba't ibang takot. Mag-worry ka sa iba't ibang direksyon. Kaya nga po, di ba sabi natin, ang isang nag-worry, nag-anxiety, hinahatak sa iba't ibang direksyon. Na parang meron siya mga
mga lubid sa iba't ibang parts ng katawan niya. So ano pa? It puts our faith at risk. Nalalagay din po sa alanganin yung tinatawag na ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Tandaan niyo po to. Worry or anxiety. Sulat ito ha. Is practical atheism. Worry or anxiety is practical atheism. Ang atheism kasi, ito yung dinideklara mo na hindi ka naniniwala na may nag-i-exist na Diyos. Ano naman yung practical atheism? Pag sinabing practical atheism, it means you say you believe in God, but you live your life as if God does not exist, does not care, or is in control. Ito po yung klase ng pamumuhay na sinasabi mo sa bibig mo, nananampalataya ka, pero yung buhay mo, ang pinapakita mo, wala ka talagang ka-faith sa Lord Jesus Christ bilang Diyos mo. Hindi mo diretsang sinasabing there is no God, kasi pag sinabi mong there is no God, yun yung tinatawag na theoretical atheism naman yun. Yun yung alam nating atheism. Sa halip, it's like acting like an atheist. Even though you claim you are a believer, but your choices ay iba. For example, ang totoong believer, di ba, have faith, trust God, kapit lang sa Panginoon, tuloy lang, walk by faith, not by sight. Ikaw, sinasabi mo yon. Pero, at alam mo yung turo na yon. Pero, ang nakikita sa buhay mo, puro ka takot, puro ka worries, puro ka anxieties, tas iba yung pinapriority mo. So, ito yung mga klase ng mga mananampalataya na kaya sila ginugupo ng fears. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila pinapriority yung sinabi ng Panginoon ay priority. And by the way, ang dapat first priority ang Lord Jesus Christ. Yung kingdom niya at righteousness. Pero sila, hindi. Ang priority is money. Yung sasabihin ng tao, at yung mga circumstansya na dadating sa buhay ko in the future. Baga, kinakalkulan niya talaga, kailangan ganito na ako pagdating ng araw. Kasi pag hindi ganito mangyayari. Yan. Ang tawag po dyan ay practical atheism. So, nagwo-worry ka ng constantly. Ito yung tila baga ang Lord ay hindi na all-powerful enough or does not care to help you. Example of practical atheism. Worrying constantly. Ito yung mga taong simbahan na kahit anong kausap mo at kahit anong bato mo ng talata, kahit anong paliwanag mo sa kanila, ito man ay sa expositional preaching o kahit yung one-on-one na nag-uusap kayo, constant pa rin yung pag-worry. Yung tila baga na, hindi nagme-make sense parang sa kanila, hindi all-powerful ang Diyos at hindi masyadong nagkikare. Isa pang practical atheism, yung fear of man. Mas takot sila sa tao kaysa sa Diyos. Yung tinabagang mas powerful naman yung mga tao kaysa sa mismong Almighty God. Ano pa? Mas nagtitiwala sa pera kaysa sa mga pangako ng Diyos. Sabing, unahin ang pagsisimba pag linggo, pero ang ginagawa, rumarakit pa rin pag linggo. Yun ay mga practical atheism. Sinasabi mo, Christian ako, pero wala ka naman sa simbahan pag linggo. Kapag nagkakaproblema ka, anong ginagawa mo? Rumarakit ka, umo-overtime ka. Practical atheism po yun Kumbaga, ito pa, practical atheism, di ba? Yung you trusting money more than God, isa pa, is yung nakikita mo na yung walking by faith na pinipreach sa isang church, kumbaga hindi siya nag-fit sa future na nakikita mo sa isip mo. Kaya yung mga plano mo ang susundin mo. Iiwan mo yung gawain ng Diyos, iiwan mo yung mga natutunan mong katotohanan ng sasalita ng Diyos, at gagawin mo yung plano mo. Magbabackslide ka. Practical atheism yun.
Kaya nga, ang Panginoong Yesus, nirebuke yan. O ye of little of faith. And I believe yan din ang sasabihin ng Panginoon sa bawat isang nagpa-practice ng ganito. Yung tinatawag na practical atheism. Kasi yan po ay nilalagay niyan sa alanganin yung pananampalataya natin. Sa harapan ng mga unsaved lalo. May confusion na nangyayari. Kaya ang sabi ng Panginoon, masyadong maliit yung inyong faith. Sa Matthew chapter 6, 28-30, diba? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies, the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little of faith? So ano sinasabi niya dito? Masyado sila nakatingin doon sa susuotin nila sa kinabukasan. Masyado sila namumroblema sa future. Ano sinabi ng Panginoon? Masyado kayong aligaga, masyado kang tumatrabaho. Yan ay resulta ng, ano yan? Maliit na faith. May faith, pero maliit. So, malinaw ang worry, anxiety ay landas patungo saan? Practical atheism. Na siya namang equal sa ano? Yung lips mo, sinasabi, God is real. But your life, God is irrelevant. Sinasabi ng lips mo, God is real. Pero pagdating dun sa life mo, God is irrelevant. And that is backsliding. Yun ang pinaka-essence ng pagiging backslider. Iba yung nasa lips, iba yung nasa life. Okay? Letter C. So, maliban po doon sa nailalagay sa risk yung ating peace at joy, pati yung ating faith, it also puts our body and mind at rest. So, hindi lang to may effect sa ating spiritual na kalagayan. Maging sa ating physical na kalagayan, meron din itong epekto. So, worry brings sickness. And medically proven yan. Tama ho ba? At kapag masyado kang anxious, makakaramdam ka na ma-exhaust ka. Kasi tumatakbo ang utak sa gear na hindi dapat, tumutodo. Nakaapak ng masyadong malakas sa gas. Walang brake. So ano mangyayari? Binabangga mo ang sarili mo sa isang bagay na hindi naman nakikita ng physical na mata. Kumbaga nasa imagination mo lang. So ano mangyayari sa'yo? Magre-resulta yun yung katawan mo, meron tinatawag na instability. Mapapabayaan mo yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung paglilingkuran mo, yung relationship mo, yung asawa mo, yung anak mo. Marami kang mapapabayaan dito. Marami kang hindi magagawa. It makes you unfit. Lalong-lalo na sa service sa ating Panginoon. Ang worried na puso, it cannot serve God fully. Kasi ito po ay distracted, divided, at nakafocus sa iba, sa maraming ibang direksyon. And most of the time, nakafocus sa sarili. Kasi natatakot ka para sa sarili mo eh. So, kapag ito nagsimba, miyembro, o naging parte ng isang ministry sa church, hindi ka makakita dito ng dekalidad na paglilingkuran. Kumbaga, kung ikaw ang leader nito, sasakit talaga ulo mo. Paliwanag ka ng paliwanag, parang walang nangyayari. Tandaan nyo walang makakatulong sa inyo makalabas dito, maliban sa inyo. At ang maglalagay din po sa sarili nyo dito ng regular, ay kayo din. So ano yan? Pwede po kayo magkaroon ng mental sickness dito. At alam po nating totoo yan. Pwede ka magkaroon ng insomnia dyan. May kita mo yung mga Kristiyano na kahit pinaliwanagan mo na, kinausap mo na, distracted pa rin, divided pa rin, wala pa rin sa focus. Makikita mo yan. Gabing-gabi na, hindi pa natutulog. Kung ano-anong pinapanood sa YouTube, kung ano-ano mga nilalaro, kung ano-ano mga pinapakinggan. Basta gising na gising sila. Pero maniwala kahit sa hindi, wala naman talagang rumirehistro doon. Puro takot lang. Kumbaga akala nila
escape sila doon. Hindi sila makaka-escape sa lahat na iyon. So, pag hirap ka matulog, paano ka magpa-function bilang estudyante, bilang trabahante, bilang negosyante, at bilang lingkod ng Panginoon, bilang Kristiyano? Hindi ka makakapag-function ng kulang ka palagi sa tulog na hindi ka nakakatulog. Later on, pag sumobra ka sa kulang sa tulog, nakakabaliw yun, ha? So, makakakita ka po ng mga taong pag nag-worry, nag-anxiety, sumusobra. Ano makikita natin? Mood swings. Kaya pag kinausap mo itong mga to, mainit ulo. Galit. Nakasinghal. Bakit? Kulang sa tulog eh. Mabigat yung katawan. Wala sila sa mood. Ang bilis mairita. Kanina okay lang kayo, bigla nang mainit ulo niya. At yung isa pang mental na dapat iwasan ng mga masyado nagwo-worry, nag-anxious. Pag napuyat na yan, pag may mood swing na yan, later on, depression yan. Aabot ka sa punto, makikita mo yung sarili mo dahil sa paulit-ulit na pagwo-worry, pag-anxious, fears, ano makikita mo? Wala nang pintong palabas sa silid na to. Depression na yon. So ano mangyayari? Yung depression na yon, ilalayo ka sa mga taong mahal mo. Kumbaga, wala nang meaning sa'yo lahat. Kaya wag niyo pong nilalaro-laro ito. Siguro si Satan, nilalaro-laro tayo, pero wag kayong makipaglaro. Kasi hindi po kayo mananalo. Kaya hanggat maaari po, itong mga risk na ito, tandaan niyo po. Ano pa? Physical sickness. Hindi lang po yan sa utak may epekto. Sabi nga nila, di ba? Iba ang nagagawa ng isip. Kapag ang isip mo sobrang negatibo na, sobrang punong-puno na ng worry, anxiety, at mga takot, anong resulta? Migraine. Pansinin niyo yung mga nagpa-panic attack. Sakit ang ulo ko. Ganun lang umpisa nun. Hanggang dahil naging regular, naging ano siya? Migraine na. Na matindi. Na parang puputok na yung ugat nila sa ulo. Nangyayari po yun, ha? Ano pa? High blood. Nagwo-worry ka, nagiging anxious ka, wala naman talaga nakakatakot sa harap mo. Anong resulta? Kakabog dibdib mo. So, pag natakot ka, anong sunod na mangyayari? Tataas BP mo. Pag mataas ang BP mo, anong kasunod? After ng panic attack at mataas sa BP, pagod na pagod yung katawan mo. So, pag lagi ka nagwo-worry, lagi ka anxious, lagi din pagod yung katawan mo. Kasi pagod isip mo eh. Diretso yan, pababa. So ano to? Ginagawan mo ng sakit yung katawan mo. Kumbaga binigyan ka ng Panginoon ng healthy na pangangatawan, sinisira mo. Kumbaga hindi nahihirapan ng kaaway. Nakukuha niyo ho? Yung kay Job, kailangan pa siyang bigyan ng sakit eh. At pahintulutan ng Lord. Ikaw hindi. Ikaw lang mag-isa. So, ano mangyayari? Mabilis ka na magkasakit. Kasi mahina na resistensya mo. At pag mahina resistensya mo, paano ka magsosoul winning? Paano ka magba-Bible study? Paano ka magsisimba? Paano ka makakasama sa camp? Lagi ka nang may sakit. Konting lakad, may worry. Konting takbo, may anxious. Bigla na lang, lagi na lang, mabilis yung tibok ng puso, laging lumulukso, lagi na lang umiikot yung sikmura. So ano nangyari? Naninikip yung dibdib. Pagpa-check up mo, meron ka ng sakit sa puso. Kasi paulit-ulit. So, huwag po natin gawin yun kasi nilalagay natin hindi lang yung peace, joy, yung faith natin sa Diyos, pati yung ating mga body and mind. Templo to ng Panginoon eh. Hindi ka nga nag-ios, hindi ka nga umiinom. Worry ka naman ng worry, lagi ka naman nag-anxiety, lagi kang takot. Ganun din. Sinira mo din yung templo ng Panginoon, di ba? Kaya, totoo yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:24. No man can serve two masters. Di ba tungkol sa pera yan? Wait lang, basahin muna natin. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Totoo yun. Ang original na pinaka-konteksto ng verse na to ay patungkol sa hindi ka pwede maglingkod sa Diyos at sa pera. Kasi si mammon ay Diyos ng pera sa panahon ng Panginoong Yesus. Pero, same principle is applied. We cannot serve God and our worry. We cannot serve God in our anxiety.
We cannot serve God and fear. Mamimili ka lang. Kasi kapag pinili mo yung isa doon, yung isa mamahalin mo, yung isa kamumuhian mo, yung isa hawakan mo, yung isa i-despise mo. Mamimili ka ngayon. Last, how to resolve worry or anxiety. How to resolve worry or anxiety. So ang idea is how to stop constant fear, stress, overthinking, relentlessness, at paano tayo magkaroon ng peace. At paano ba tayo kakalma? Paano ba tayo magkakaroon ng tinatawag na hindi na tayo makokontrol ng bagay na to? So, subukan natin. Bigyan ng solusyon. Step 1, confess it and bring it to the Lord. So ano to? Address mo talaga. Aminin mo na pinagdadaanan mo to. Huwag kang maglakas-lakasan. Di ba? Huwag kang mag-feeling-feelingan na ikaw ang strong dito. Na hindi ka nakakaranas nito. Huwag kang maging super-duper mega to the max, super strong na Christian. Kasi hindi yun totoo. So ano to? Confess mo. Nangyari sa akin to eh. Itong unbelief na to, itong doubt na to, itong pag-worry na to, itong anxiety na to, itong takot na to, nangyari siya sa akin, Lord. Tulungan mo naman ako. Kasi, kung titignan natin ang Biblia, ang pinaka-advice niya is to confess it talaga. I-address mo talaga. Tingnan niyo po. Psalm 34, verse 4. Ano nakalagay doon? I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Alam niyo po ba, para sa akin, ang Book of Psalms, ang pinaka-tao na aklat sa Bible. Kasi diyan mo makikita yung masaya, diyan mo makikita yung humihingi ng lakas, yung mahina, yung takot. Ultimo yung niya nga, yung paglilingkod niya sa Panginoon, nandyan eh. Kumbaga punong-puno siya ng experience nung psalmist. Tapos ginamit yun ng Panginoon. Alam mo, kung ang Panginoon is mapagkunwari din na Diyos, hindi niya ilalabas itong kahinaan ng psalmist na to. Pero anong nilagay niya? Yung psalmist may takot din. So anong gusto niyang i-address sa atin? I-address mo din, i-confess mo din na, it's okay. Gusto ko talaga marinig, saan ka takot? Kasi alam ko naman eh. Pero gusto kong marinig sa'yo. Tingnan mo yung psalmist. Hinayaan ng Panginoon maisulat siya. Para ipakita na ako ang Diyos na rumirescue sa mga anak ko pagdating sa takot. So bakit ka magtatakip na hindi ka natatakot? May napanood ako, sino daw ang pinakasinungaling na tao? Sumagot yung bata, mga lalaki. Tapos tinanong siya, bakit? Kasi kahit di sila okay, sinasabi nila okay sila. Which is true. Ganun ang mga lalaki. Kahit di na okay, sinasabi pa rin, hindi, okay lang ako. Kasi lalaki kami. Kasi nga naman, ang lipunan, di ba? Pag pinakita namin na di kami okay, sasabihin naman, weakling kami. Hindi mo rin alam kung saan kami pupunta eh. Pero sana tayong mga lalaki ng Panginoon, gaya natin to psalmist na to, lalaki rin naman to eh. Na pag tinatanong na tayo ng Panginoon, for example, kagaya ng preaching na to, okay ka lang ba? Ano ba yung pinag-aalala mo? Ano ba yung anxiety mo? Ano ba yung takot mo? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, natatakot talaga ako sa kalalabasan na itong bagay na to. It's okay. Nasa Bible. Yung psalmist nga ginawa Yung Lord nga, hinayaan niya masulat sa Bible Bakit hindi mo rin ikwento sa Lord? Step 2. Trade your burden for His care. 1 Peter chapter 5, verse 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Cast is to throw away, give over completely. Ibig sabihin, itapon mo palayo. So, ibigay mo na talaga. I-surrender mo na talaga ng bumbo. Wala nang balikan. So, we cannot carry it and have peace at the same time. Tandaan nyo po, kapag meron kayong takot, meron tayong worry, anxiety, hindi present yung joy and peace. Hindi pwedeng sabayan. Hindi pwedeng sabayan. So, anong dapat natin gawin? Ibigay mo na sa Panginoon. Isuko mo na. Tama na. Step 3. Seek first the King. Kapag ang Haring Panginoon, Jesus, ang ating number 1 priority,
everything else falls into place. Kahit hindi mo pilitin yan, kahit hindi mo kontrolin, kahit hindi mo planuhin at imanipula, mangyayari at mangyayari. Madalas ka yung iniisip mong, ito sana yung mangyari, nahihigitan pa eh. Naranasan nyo na yun. Ako naranasan ko yun eh. Parang talaga, nonsense na nonsense talaga yung kinatakutan mo. Para kang doon, sorry para kang TANGA, nung oras na yon. Parang masyado ka nag-hysterical, wala naman palang mangyayaring ganun. Napuyat ka pa ng 1 week, pero ang Diyos naman pala, isasagot. Agulgul tayo ng agulgul, iyak ng iyak. Wala naman pala. So, wag po natin gawin yon. Ang pinakamagandang paraan para di na maulit yon, yung kapayapaan para makuha natin, bigay mo na sa Panginoon. Bigay mo lang. Ang problema kasi sa atin, ang natin hesitant pa tayo kahit nahihirapan na tayo. Step 4, center your mind on truth. Alam nyo po, ang worry, anxiety, feeds on lies. Kaya ngayong overthinking, alam nyo po yan? Exaggeration yun. Ng mga bagay na wala naman. At alam natin, ang exaggeration ay isang sanga ng tinatawag na pagsisinungaling. Inuulit ko, worry feeds on lies. Kaya we counter it by feeding about God's Word. His promises, His character, we counter it with the truth. So ano ba yung truth? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So yun daw ang iisipin natin kung ano yung mga true, honest, just, pure, lovely, good report. Based on my experience, pagdating sa laban ng isang Kristiyano sa fear, nagre-react tayo, tapos ang pangalan ng reaction na yun is panic attack. Kaya tayo nagwo-worry, kaya tayo na-overwhelm ng anxiety. Alam niyo kung bakit? Kapag may sinabing isip natin na kasinungalingan, naniniwala ka kagad. Kahit sa kapwa-tao natin, pag meron tayong naisip sa kapwa-tao natin, di ba? Kahit yung nag-chat-chat lang kayo, iba yung rehistro sa'yo nung sinabi niya. Kaya ako ayoko talaga ng chat. Gusto ko personal na pag-uusap eh. Kasi mamimisinterpret ka dun sa chat. Ang epekto, nananamantala si Satanas doon, tapos meron siyang pattern ng past niya na lagi siya nagwo-worry, lagi siyang nag-anxiety. Ibig sabihin, lagi siyang paranoid siya. Yun ang mangyayari. So ano nangyayari doon? Nagkakaroon siya ng negatibong kaisipan. So habang hindi pa kayo nagkikita at personal nag-uusap, ano na siya? Lagi nang malamig yung kamay at paa niya. Kinakabahan siya na makaharap ka. O kundi naman, nagagalit siya. Kasi wala siyang control eh. Nagagets mo yung point ko? So, based on my experience lang naman. Pero kung ayaw nyo pong tanggapin, okay lang din. Pero, makikita mo, doon sa chat na yun, namumuhunan si Satanas, pati itong unbelief na to, yung worry na to, itong anxiety na to, na maliban sa mapaghiwalay niya yung mga magkakapatid sa Panginoon, masira yung mga relasyon, namumuhunan siya sa pagsisinungaling. Sana naman bumalik kayo sa totoo. Diba, pag may kausap kayo, for example, kausap niyo si pastor, sino ba si pastor? Bigay ng Panginoon sa akin. Ito yung gumagabay sa akin. May mga verses doon, di ba? Tapos balikan mo rin kung ano yung mga ginawa ng Panginoon gamit yung pastor mo sa dati mong buhay. Kung ano siya. Kung ano yung integridad niya sa'yo, nakukuha mo, parang ganun din. Kapag may nagsisinungaling sa isip mo, tungkol sa Diyos mo, alalahanin mo kung sino yung Diyos mo. Balikan mo. I-recap mo. Yung mga love letter niya sa'yo sa Bible, yung mga preaching na sinulat mo, yung mga napatunayan mong nakalagpas ka, balikan mo lahat yon. Hindi yung kapag may sinabi yung isip mo, yun ang paniniwalaan mo. Kaya po nagkakaroon ng mga misunderstanding, pag-aaway-away. Alam niyo? Mga resentments na hindi naman talaga totoo. So hindi lang sumisira to ng peace, ng joy, ng faith, ng mind, ng body. Sumisira din po siya ng relationship.
So, ang regular na dapat natin pinapapasok sa isipan natin, yung mga bagay na totoo. Or should I say, banal. Saan ba natin kinukuha yun? Sa banal na salita ng Diyos. Kasi kung tayo-tayo lang, lagi mo igigiit sarili mo. Tapos pag nahaluan pa ng graba ng worry at buhangin ng anxiety, ay, nako, sisemento talaga yan. Magiging pundasyon mo yan sa lahat ng relasyon. Lagi ka na lang parang baliw na napaparanoid. Tapos nagtataka yung mga tao, bakit ka ganyan? Anong problema mo? Ang mahirap dyan, pag nag-asawa ka, nagkaanak ka, magiging ano ka sa kanila. Ang tawag doon ng mga Pilipino ngayon is toxic. Toxic na tao ka. Lagi ka na lang iintindihin. So nakikita niyo po kung anong ginagawa ng takot, hindi to basta-basta. Kaya nga sabi sa Isaiah 26:3, Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So mga minamahal, sa ating pagtatapos, gusto ko lang sabihin sa ating lahat, bad situations points us to the Savior. So sa susunod na meron kang trouble, problema, o crisis sa buhay mo, hindi ka niyan tinuturo palayo. Tinuturo ka niyan lumapit sa Diyos natin. Ang salita ng Diyos, yan po ang maintenance natin. Sa pagkakaroon ng sound mind. At sound na kalooban. Worry, anxiety, ang sinasabi niyan, what will happen to me? Faith and trust, ang sinasabi naman ay, God, you are with me, what will you do? Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? So I suggest, i-memorize nyo po yung Isaiah 41:10. I-memorize nyo rin po yung mga verses na to na binigay ko sa inyo. Lalo na kung alam nyo, meron kayong mga records in the past na ma-worry, ma-anxiety, may mga panic attacks kayo. Kunin nyo po yung mga verse na yon and then kabisaduhin nyo. Para pag dumating yung mga takot na yon, recite it. Recite it hanggang mawala.